Ay kunra, namatay ang magulang mo. Nung bata ka pa, ang pagkaasawa ay dapat pinagpapasyahan ng pamilya. Dapat kang pakasal kay Shulong ng pamilyang Shu. Bakit kayo nagkasundo ng palihim kay Huayaw? Tunay ang pagmamahalan namin ni Huayaw. Kahit pa siya'y lumpo, hindi ko siya pababayaan kailanman. Pakasalan mo si Shulong. Paglabag sa utos ng angkan, parurusahan ito ng pamalo. Pag-isipan mong mabuti. Sige. Guran, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Alam mong mali ka. Guran, makinig ka na lang sa pinuno. Kapag nagpakasal ka sa gulay na si Huayaw, sayang ang buhay mo. Guran, sabihin mo sa pinuno, nagkakamali ka. Sabihin mo na ngayon. Ang pinuno talaga, bata pa siya at hindi niya naiintindihan. Sana'y maunawaan ninyo, patawarin mo siya ngayon. Tiya, tunay ang pagmamahalan naming ni Huayaw. Kung hindi nila kami tatanggapin ni Huayaw, mamamatay na lang ako rito ngayon. Kung ganon, wag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Nakipagkasundo ka ng palihim sa dayuhan, paglabag sa tuntunin ng pamilya, nararapat parusahan ng pamalo. Pinuno, pakitawad mo na siya. Alisin ang mga walang kinalaman. Ranran, bilisan mong sabihin, alam mong mali ito? Magsalita ka. Pinuno. Nakikiusap ako, pakitawad mo na siya. Walang magulang. Si Ranran mula pagkabata. Ako ang nagpalaki sa kanya. Nakikiusap akong patawarin mo siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Pinuno, tumigil ka na. Ginawa ko ito para sa tiyahin mo. Pagpapatawad bukas, pakakasalan mo si Shu Xiao. Hala, Ranran, tangang bata ka. Bakit ka ba ganyang tanga? Kahit na hindi ko kayang iwan si Kuya Yao para kay Shulong. Paumanhin. Sana gumaling ka rin agad. Ha. 5 taon na siguran, tinanggal ang lihim na utos ng pamilya. Hindi na ako kailangang magtago ng pagkatao. Ako ang pinuno ng pamilyang Hua. Nais kitang pakasalan ng marangal. Anza ina nito. Guran, haha. Maligayang pagdating sa may-ari ng Longwei. Anong nangyayari? Pulis ang pamilya ko. Ngayon, nawala ang pinuno ng pamilya sa Tianzhou. Anong ginagawa ninyo? Walang balita kahit kailan. Shubang, ikaw ang pinuno ng Tianzhou. Ano ang problema? Ito'y iniulat ng may-ari 5 taon na ang nakalipas namuno ang pinuno sa Law Enforcement Hall sa Tianzhou. Hulihin ang 3 tigre at lipulin ang mga tulisan. Inuhuli ang mga kriminal saan man. Kaya naman payapa ang Tianzhou natin. Tinago ng pinuno ang kanyang pagkatao, nahulog sa isang babae. Kaya ang tungkol sa pinuno, konti lang ang alam ko. Paano ang biglaang pagkawala ng pinuno? Hindi ko rin alam. Hindi alam ang katotohanan. Itinutulak mo ang responsibilidad na ito. Takot na takot. Hindi maglakas loob. Ikaw ang pananagutan sa paghahanap sa pinuno. Kapag hindi mo nakita, pumunta ka sa Law Enforcement Hall para sa parusa. Oh, ito ay... Oo. Wangsu, ikaw rin ay mananatili sa Tianzhou para rito. Guluhin ninyo ang buong Tianzhou. Hanapin din ang may-ari. Opo. Hoy, Huwag kayong mag-alala mga tindero. Malakas na martial arts ang may-ari. Ligtas at buo siya. nawawala ang may-ari. Paano ako hindi mababahala kung may mangyari sa pinuno ng pamilya? Paano ako magpapaliwanag sa pinuno ng aming bayan? Umatras kayong lahat. Anumang balita sa pinuno ay iaanunsyo kaagad. Opo. May-ari, nasan ka na ba?
Anong problema ni Jishu? May sasabihin, Xu Xiao, tumakas ang nobya mong siguran. ano? Naglakas loob siyang tumakas? Sige, hinamak ng guran mo ang angkan namin. Tinatawag mo akong patriarka ng angkan. Sabihin mo, huwag niyang dalhin siguran dito. Habang nandito ang kanilang mga ninuno sa Tianzhou, ahadlangan ko sila. Kuya Lee, nailipat ko na ang lahat ng gamit. Gusto mo bang tignan? Sige. O sige, alalahanin ko yan para sa'yo. Mauna na ako. Uy, uminom muna ng tubig bago umalis. Hindi na ako iinom. Kailangan ko pang pumunta sa konstruksyon. Uy, hindi yan madali. Huwag kang kabahan, Foreman. Nandito rin ako para bumili ng pagkain. Naiintindihan din namin ang sitwasyon mo. May pasyente sa bahay. Hindi. Yan madali. Naisumbong na rin namin sa leader. Ako na ang bahala sa mga papeles mo. Hindi mo na kailangang magtago kapag nakita mo ako. Sige, sige. Salamat. Salamat. Ito naman ang tungkulin ko. O sige. Kuya Yao, tiis ka muna sandali. Hintayin mong kumita ka. Makabili ng gamot, gagaling ka rin. Tita, bakit nandito ka? Gaga ka talaga. Ang hirap na ng buhay mo. Hindi ba ako pwedeng dumalaw? Tita, hindi ako napapagod. Basta't kasama ko si Kuya Yao, kaya ko kahit kaano kahirap. Ano bang gustong marinig ko sa'yo? Para itong Huayaw, 3 trabaho kada araw, magbubuhat ng gamit, magtitinda ng lunch, magde-deliver pa ng prutas sa gabi? Sulit ka ba para sa kanya? Si Tita Yao ang mahal ko. Hindi ko siya kayang sukuan. Basta makakapaggamot kahit gaano kahirap, sulit. Walang magulang nung bata ka. Hanggang ngayon hirap ka pa rin. Naaawa ako sa'yo, Ran. Bata ka pa naman. Dapat hindi ka naghihirap ng ganito. Si Kuya Yao na ganito na kalagayan. Iniligtas niya ako, patay na patay para sa'yo. Kahit pagod at hirap, okay lang. Pero gulay na yang huwa. Yaw na yan, walang katapusan ang gastusin sa gamot. Hanggang kailan mo kaya kakayanin? Habang buhay at malakas ako, hindi ako susuko. Sabi nga ng doktor, gumaganda na ang kalagayan ni Yao. Basta't makakapag-ipon ako, gagaling din si Kuya Yao. Tigilan mo na ako. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo sinusundan. Halika rito. Kunin mo to. Tita, ito. May 200,000 dito sa card. Ayoko nang makita kang naghihirap. Kunin mo. Hindi ko pwede tanggapin to, tita. Kunin mo na. Manugang ko na rin yung Huayaw na yan. Hindi ako papayag na mamatay lang. Magagamit mo to sa panggamot. Tita, huling ipon niyo po ito. Hindi ko po kayang tanggapin. Guran, 5 taon ka nang nagtatago sa lugar na ito, pinaiiral mo ang paghahanap ko. Anong ginagawa mo? Bakit ako pa ang sasama sa pagpapakasal kay Xu Xiao? Kalimutan na natin ang pagtakas mong magpakasal. Hindi ako pakakasal kay Shulong kahit bumalik ako. Para ito sa kabutihan mo. Ang lolo ni Xu Xiao ang puno ng Tianzhou. Sinusuportahan ng Huajia. Hindi maayos ng pamilyang Hua ang relasyon kahit walong buhay. Handa si Xu Xiao na pakasalan ka na ngayon. Huwag kang magpakatanga. Huwag mo akong pilitin purihin si Shulong. Hindi ako kasangkapan sa negosyo ninyo. Tingnan mong mabuti. Nakasal na ako kay Kuya Yao. Kung magpakasal ka, ikaw na ang magpakasal. Paanong naitago mo ang pagkakasal ninyo? Hindi namin kinikilala ang kasunduang ito. Kunin niyo sa kanya. Ay, hoy, tigil. Bitawan siya. Kuya Qiang, pakiusap. Hayaan mo na sila. Mahirap ang sitwasyon nila. Nasaktan ni Guran ang pamilyang Xu para lang sa basurang ito. 5 taon nang napipilan ang pamilya natin. Ikaw pa ang namamagitan para sa kanya. Kasapi ka ba ng pamilya? Anong silbi mo? Hindi ka man lang babae. Hindi. Maging tapat ka sa akin. Kung hindi ka pupunta, papatayin ko siya ngayon. Huwag mong sisihin ang pagkawalang awa namin. Bukas na ang kasal.
bumalik ka at pakasalan si Xu Xiao, gagarantiyahan kong ligtas si Huayao. Ako mismo nagpadala sa kanya sa doktor. Kung hindi ka pupunta bukas, hindi mo na siya makikita pa. Dalhin niyo. Kuya Yao. May balita ang may-ari tungkol sa pinuno ng Huayao family. Ano? Sabihin mo. May mensahe galing sa isang tiktik. Ayon sa spy, umiibig ang pinuno kay Guran ng Chanzhou tribe. Na-aksidente ako sa kotse 5 taon nakalipas. Hindi nag-iwan si Guran. Nag-alaga sa pinuno ng pamilya sa loob ng 5 taon. Mahirap ang buhay. Hindi ko inasahan ito. May mga taong mapagmahal at matuwid pa rin sa mundo. Nais kong gawing top sect ang Angkan Gu upang mabayaran ang kabaitan ni Miss Guran. Pero anong masasabi? Hindi sang-ayon ng pamilya Gu sa pag-aalaga ni Guran sa pinuno. Inukot ang pinuno ng pamilya upang takutin si Miss Guran. Ipapakasal siya kay Shulong na apo ni Director Shu. Ay, may-ari, wala po akong alam dito. Ako. Hindi mo alam, di ba? Ako, talagang wala akong alam. Sawain mo ang mga anak at apo mo. Kapag may pagkakamali sa inyong angkan, papatanggal ko ang pamilya Shu sa Tianzhou. Opo. Wangsu, samahan mo rin ako. Opo. Hindi ba't nagtanan si Guran sa kasal? Bakit ka nagpakita muli ngayon? Tingnan mo ang kapangyarihan ng Angkan Shu. Kung nagsisisi ka, bumalik ka sa pangkat. Walang hiya. Hindi ba ito si Miss Guran? Bakit ka nagpakasal ngayon? Hindi ako pumunta para pakasal sa'yo. Nandito ako para iligtas si Kuya Yao. Sige. Iligtas si Yaoke. Nagmamaganda ka naman. Huwag mo siyang hawakan. Paano ko siya hahawakan? Tigil. Sabihin mo ang mga kondisyon. Ano ang gusto mong gawin ko? Ikaw. Hindi pa oras para sa mga kondisyon. Noong tinanggihan mo ako, pinahiya mo ang Angkan Shu. Bakit ang Shu family ang pinuno ng Tianzhou na itinatag ng Hua family? Nakakahiya bang pakasalan ako? Kasalanan kong nagtanan ako sa kasal. Wala itong kinalaman kay Kuya Yao. Pakawalan mo siya. Humihingi ka ng tawad sa akin? Parang may pag-amin ng pagkakamali. Ang taas ng tindig mo. Parang hindi pagkakamali. Paano mo ako papaluhodin? Luhod ng 3 beses at humingi ng tawad sa Angkan Shu. Shulong, sobra ka na. Team leader Gu, mukhang pasawa. Talagang sundin ang sabi ni Xu Xiao. Bilisan. Huwag kang magalit. Kung luluhod ka. Huwag magtawaran. Xu Xiao, ako'y luluhod. Ako ang tiyahin niya. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Wala kang pakialam dito. Tishin, hindi ko nahahayaang magdusa ka pa para sa akin. Ako lang ba ang luluhod at aamin ng pagkakamali? Pakawalan mo na si Kuya Yao. Pwede pag-isipan, pero depende sa mood ko. Wala kang karapatang makipag-ayos sa akin ngayon. Pangako ko lang. Pakawalan mo na si Kuya Yao. Team Leader Gu, mukhang walang sinseridad ang inyong pamilyang Gu. Kung ganito nga, hindi tayo magkakaroon ng maayos na usapan. Huwag kang mag-alala, Senior. May sarili akong paraan. Talagang nauubusan ka na ng oras. Lumuhod ka kung hindi ka luluhod. Itong basura, hindi ko masisiguro ang kaligtasan. Pwedeng lumuhod, ngunit pero kailangan mong isipin ito. Luluhod ako, hindi ako nawalan ng mukha, kundi ang mukha ng buong pamilyang Gu. Tanungin kita, anong mukha mayroon ka para pamunuan ng pamilyang Gu? Tumakas ka sa kasal at ayaw mong pangalagaan ang pamilya mo. E ano naman? Kung hindi ka tumakas sa kasal, paano ka makakaranas ng ganitong ginhawa? Ang pakikipagkasundo kay Xu Xiao ay napakagandang bagay. Sa huli, gusto mo lang maging tauhan ni Shulong? Ayaw mong lumuhod, di ba? Hoy. Lumuluhod ako. Huwag saktan si Kuya Yang. Sige. Ran, huwag. Ran. Dapat ay, bakit mo ako dinala rito? Hindi ako umiiyak hanggat walang kabaong. Simula na. Hindi, yun tama. Ang una talagang malakas, tuloy lang.
Ha 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 ha. Bakit ka ganyang kaawa-awa? Ha 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 ha. Tuloy. Mukhang may lason itong siguran. Sa harap ng pamilyang Shu, hindi na magtatagal. Sa likod ng pamilyang Shu ay si Shu Xiao, karangalan niyang mapangasawa ito. Hindi mo makakamit yan sa 8 buhay. Nagdadamdamin pa siya. Haha. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Kung tatanggi ka, pagbayaran mo. Paano tong taong to? Ayaw talagang magpakumbaba. Tungganang walang hiya. Akala ko matigas ang buto mo. Palamang palapala ka lang. Ha 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 ha. Ang galing ng palabas. Sabihin mong pakawalan si Kuya Yao. Kailan ako nangako sa'yo? Basta lumuhod ka at humalik sa kamay. Pakakawalan ko talaga siya. Hindi ka naniniwala sa sarili mong salita. Anong problema? Ang daming away ngayon. Inimbita ko ang napakaraming tao para makita kang lumuhod. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Hindi ba sinabi ng leader ninyo? Guran, binigyan ka ni Shu Xiao ng pangalawang pagkakataon na makapangasawa sa pamilya Shu. Huwag kang magpakatanga. Hindi pwedeng iyan. Hindi ko siya pakakasalan kailanman. Nabaliw na ba siguran? Pangkahas mong tinanggihan si Shu Xiao. Nangangahas kang hamakin si Shu Xiao muli. Mukhang magwawakas na ang pamilyang Gu na ito. Guran, ano ang sinabi mo? Huwag kang magpakamatay. Huwag mo akong isama sa kapahamakan mo. Pangalawang beses mo na akong tinanggihan ngayong araw. Shu Xiao, pakawalan ninyo kami. Naghihingalo na ang batang ito. Ano ba ang problema mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Pangahas mong hinaguran, matigas ang ulo mo. Pero hindi kita kayang talunin. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto kong gawin? May naisip akong nakakatawa. Itinakwil mo ako dahil sa basurang ito. Huwag mo siyang hawakan. Kung mahahasang mo siyang hawakan, hindi kita pakakawalan. Mukhang tinamaan ka sa punto ng kahinaan mo. Sumusobra ka na. Hindi pa ba sapat ang paghamak mo sa akin? Sapat na para sabihin kong, habang gusto ko, kukunin ko. Ano ang gusto mo? Sige. Huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Shu Xiao, nagdurusa ang dalawang batang ito. Pinapahirapan mo sila. Masama ang mukha mo. May karapatan ka bang magsalita, bruha? Pakita mo sa akin ang mga tao mo. Tia. Shu Xiao. Shu Xiao, pakawalan mo na sila. Pakawalan mo ako. Tia, wala siyang kinalaman dito. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya gagalawin ngayon. Magsasanay muna ako sa basurang ito. Ano ang gusto mo? Narinig kong may sira ang utak ng mga gulay na tao. Sabi mo, babagsak ako sa bote ng alak na ito. Magigising kaya siya? Tumigil ka. Tigil, hindi. Sige. Kuya Yao. Ngayon ako si Huayao, bagong pinuno ng Angkan Hua. Sana magtulungan tayo sa hinaharap. Pagyamanin ang pundasyon ng Huajia. Sisiguraduhin ko hanggang kamatayan ang karangalan ng China. Guran. Kuya Yao. Tulong, putanginang yon. Bilisan mo, kahit 30 segundo lang, kukunin kong buhay mo. Shulong, mamatay ka dapat. Hindi pa ito tapos? Kuya Yao. Hindi. Hindi. Kuya Yao. R. Bastos si Binibining Gu. Mukhang hindi siya nadisiplina ng tiyahin niya noon pa. Kaya ako na ang magpaparusa sa kanya. Hindi.
So Wei, prinsesa at pinuno, pinapanood mo lang ang pambubuli sa angkan ko. Wala kang pakialam. Masahol ka pa sa baboy o aso. Umalis ka, kasalanan mo lahat ito. Huwag mo akong sisihin. Tatanungin ulit kita, magpakasal o hindi? Dahil hindi ka pa makapagdesisyon. Tita, pigilan mo ako. Kakaiba, tumigil ka. Shulong, ayaw mo ba sa akin? Pakawalan mo ang tita ko o magpapakamatay ako. Ayos lang si tita. Huwag kang gagawa ng kalokohan. At huwag mong isipin na hawak mo ang piraso. Nakakatakot yan. Hindi ko inaasahan ito. Kahit mamatay ka, akin ka pa rin. Ran, huwag kang makinig. Okay lang ako. Pasensya na tita. Pagod na ako. Hindi kita pabibigyan. Huwag, Ran. Shaoran, Kuya Yao. Tita Ran. Umakyat ka para sa akin. Sulong, dudurugin kita. Kuya. Aminado ako sa lakas mo, pero pag hawak mo sa akin, masisira ka rin. Inihatid ni Tita si Shaoran para magpahinga. Ang hinanakit mo ngayon, ibubuwis nila ang buhay nila. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala, Tita. May paraan ako dito. Mag-ingat ka. Sige. Lilinisin muna kita. Tapos sila naman, wala sa inyo ang makatatakas ngayon. Mga patayin na yun sila. Lubog na ang basurang to ngayon. Mangahas na bastusin si Xu Xiao. Ang tagal mo bang nasa koma? Sirang-sira na utak mo? Maliban sa pamilya Hua, walang may lakas ng loob kay Xu Xiao. Gising na ang basura. Hindi pa tayo tapos sa usapan. Mangahas kang sumalungat kay Xu Xiao. Ayaw mo bang mabuhay? Di ko alam ang kabayaran. Buhay mo lang ang alam ko. Hanggang dito na lang. Sa ngayon, ang lakas ng loob mong magmalaki? Aray! Pais ang kamay ko! Bakit laging masama ang intention niyo? Puro pagpatay na sa isip niyo. Nag-e-enjoy ba kayong manakit? Sige na, anong ginagawa mo? Pare kakaiba itong batang to. Kainin niyo na lang mga paninda niyo. Hindi ka naman umayaw dati. Nung hinihilot ka sa clubhouse, tahimik ka, ngayon ka pa umaayaw, nag-iisa lang. Aray! Tao pa ba itong batang to? Hindi. Imposible liban sa mga Hua na henerasyong bihasa sa martial arts. Walang may kakayahang ganyan. Ikaw na lang ang natira. Hoy, huwag kang makulit. Ang pamilyang Xu ay hindi basta-basta. Umatras ka na o mamamatay ka. Huwag kang lalapit. Tanungin mo sarili mo sa ginawa mo. Nambubugbog nung wala ko sa malay. Ngayon ako ang magsasabi ng gusto ko. Parang laruan lang yan. Huwag mong hawakan ang aking galit. Mamamatay ka. Binabalaan kita. Kung hahawakan mo ako ngayon, hindi ka mabubuhay ngayong araw. Tapos na kapag may nangyaring masama sa eskwelahan. Buong Tianzhou ay magkakagulo. Isang malaking kalamidad, ang pamilyang Gu ay dapat mawala. Mukhang magkakalindol sa Tianzhou ngayon. Tigilan ang kalokohan. Kapag nasaktan mo si Chishu, hindi kita papatayin ng basta. Meron pang mga tangang tuta na nagsasalita para sa'yo. Katawa-tawa, may itatanong ako sa'yo. Anong banta ang ipinagmamalaki mo ngayon? Isang salita mo lang. Ako ang batang Panginoon ng pamilyang Xu. Mga basurang kumakain ng tira-tira ng pintor. Mga hayop na aso, nagtatawag pa ng Young Master. Nakakatawa. Kapag hinawakan mo ako ngayon, hindi ka palalampasin ng pamilyang Xu. Isang maliit na sangay ng pamilyang Xu sa Tianzhou, hindi man lang kilalang pamilya sa Yadong Continent. Pangahas kayong magmalaki. Mamatay ka ngayon. Shaoran, huwag kang mag-alala. Ngayon, sasabihin ko ang paghamak niya sa'yo noon, tutulungan kitang makaganti. Kuya Yao, bitawan mo na. Sana magising ka na lang. Hindi mo kaya siyang kalabanin. Kalimutan mo na. Yan. Mas mabuting patayin mo na ako. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Sa ganon, tutuparin ko ang gusto mo. Kuya Yao, pakawalan mo na. Tinatawag ko siyang kuya. Hindi mo kaya ang basurang to. Kung may mangyari kay Pishaw, mamamatay kayong lahat. Kuya Yao, kung hindi mo siya pakakawalan, wala na tayong pag-asa. Shaoran, huwag kang kabahan. Walang mananakot sa atin ngayon. Kuya Yao, bitawan mo na. Kung hindi mo siya pakakawalan, wala na tayo. Ayokong may mangyari sa'yo. Shaoran, ikaw. Shaoran, ayos ka lang ba? Wala ka ng takas. Walang makakapigil ngayon. Mamamatay kayong lahat. Ginoong Xu, baliw tong batang ito. Hindi namin siya kakilala. Kalaban siya ng aming pamilyang Gu. Umalis ka dyan, Ginoong Xue. Kumusta na po, tatay? May gulo sa bahay ng mga Xu ngayong gabi. Malaman dapat ng buong Tianzhou ang galit ng Xu family.
May mga tao pa sa Tianzhou na nangangahas gumawa ng kaguluhan sa pamilyang Chu. Mukhang wala na siyang pasensya. Gusto kong makita kung anong klaseng diwata siya, mga kasama. Kunin ninyo ang mga armas at sumunod kayo sa akin. Opo. Kuya, takbo na tayo. Xiaoran, huwag kang mag-alala. Walang makakapinsala sa akin sa buong Tianzhou. Maaari ka nang gumising. Masaya talaga ako. Pero hindi mo alam ang sitwasyon. Takas na. Ako ang bahala sa lahat. Xiaoran, huwag kang kabahan. Hindi kita pababayaan. Malaki yan ah. Huwag mo nang pansinin si Xu Xiao. Hindi lang yan, mawawasak din ang pamilyang Gu. Ang pamilyang Gu nitong mga taon, umaasa lang sa karapatan sa laro ng King Soul para lang makasabay sa malalaking pamilya. Ngayon may gagong ito. Pinatay ang lahat ng pag-asa ng pamilyang Gu. Ngayon, hintayin na lang natin si Hua Family Patriarch para tapusin to. Kuya Yao, makinig ka sa akin. Hindi mo to kayang ayusin. Bilisan mo, ayokong madamay ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Alam kong pagod ka na. Nandito na ako. Ako na ang bahala. Lahat ng pagpapahiya sa iyo, babayaran nila ng 10 ulit. Kuya Yao, makinig ka sa akin. Alam kong may malasakit ka sa akin. Pero ang pamilyang Xu ay higit pa sa iniisip mo. Umalis ka na. Basta mabuhay ka lang. Handang-handang mamatay para sa'yo. Walang aalis dito ngayon. Hindi kayo mabubuhay. Ang tinatawag ninyong ceremonial guard ay katatawanan lang sa akin. Ngayon ipakikilala ko kung sino ako talaga. Dumating na ang pinuno ng Hua family. Lahat ng may-ari sa Huajia pumunta agad sa Xu Family Banquet Hall. Gising na ang Panginoon. Gumagamit ng tunog ang may-ari ng bahay. Tiyak na nasa panganib. Director Xu, baka may ginawang kawalang galang ang mga apo mo sa punong angkan. Ako, mga walang hiya ito. Dapat mabilis tayong kumilos. Kahit 30 segundo lang ang maantala. Pawakasan na ang angkan nating Xu. Libong milyang transyon, ipunin agad ang lahat sa bulwagan ng pulong. Ang puno ng angkanwa? Imposible. Hindi siya sigurado. Siya ang punong guro ng Angkan Hua. Takas na, araw ng galit ito, hindi natin kaya silang guluhin. Uy, imposible yon. Kung siya nga talaga ang puno ng Hua, anong ginagawa mo rito? Nagpapanggap ka lang ba para iligtas sarili mo? Kuya. Talagang imposible. Hindi siya pwedeng maging puno ng Hua. Paano mo nagawang magpanggap? Hindi siya pwedeng maging pinuno ng pamilyang Hua. Paano ka nangahas magpanggap sa kanya? Dinurog kita noon. Akala mo ba tanga ako? Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo. Kuya Yao, alam kong tutulong ka sa akin, pero hindi ka rin pwedeng magpanggap na pinuno ng Hua. Ito'y malaking kasalanan. Gusto mo bang mamatay? Basura ka't nagpanggap pa na pinuno ng Hua. Kahit mga Diyos pa ang dumating ngayon, hindi ka maliligtas. Guran, ang galing ng paningin mo. Napili mo talaga ang isang hamak. Nababaliw na yata ang basurang ito. Hindi kasama sa bilang ang pambubugbog kay Xu Xiao. Nangahas magpanggap na pinuno ng Hua. Ang makalangit na kapangyarihan ng pamilyang Hua. Baka mapunta na ito sa Tianzhou. Kung si Xu Xiao ito bago dumating ang pamilyang Hua, linisin natin siya. Malaking tagumpay ito. Sa pagkakataong ito, 800 beses dapat mamatay ang kapatid ko. Kailangan nating pumila. Tama ang pagsunod kay Xu Xiaojun. Xu Xiao, bilisan mo at kunin ang tangang ito, mag-empay na. Para hindi mapahiya rito. Tama, Xu Xiao. Matagal na yatang gulay itong basurang ito. Sunog na ang utak. Aksyonan mo na agad. Mainam din magambag sa harap ng pintor. Linisin siya. Linisin siya. Aksyonan mo siya. Aksyonan siya. Nakikita mo? Ito ang inaasahan ng lahat na gawin sa iyo. Kakarampot na langgam. Mga salita ng mga langgam. Huwag kang mabahala. Sino ang tinatawag mong langgam? Bakit pa aaksyonan ang sunog na ang utak? Natural na lilinisin ka ni Xu Xiao mamaya. Sasabihin ko sa iyo, huwag kang magmakaawa. Para hindi ka mapahiya mamaya. Paulit-ulit mong sinasabing nagtratrabaho ka para sa Hua, pero hindi ko man lang nakita ang mukha ng pinuno ng Hua. Hindi nakikilala ng mga mata ang tunay na Diyos. Mukhang bit player lang ang kanyang Xu. Hindi mahalaga kung bit player man ako, pero dapat mong malaman, kailangan mong magbayad. Hindi ka makakaligtas ngayon. Isang talunan na tatawag lang sa tatay kapag may away. Paano ka nangahas magsalita ng malupit dito kahit gaano karami ang dumating sa ang kanyang Xu? Iisa lang ang kahahantungan. Wakas na iyon. Ngayon ang araw ng inyong angkan, petsa ng pagkatanggal. Ano ba ang kaya mong gawin? Subukan mong gawin. Sa Tianzhou, sinabi niyang pinalayas ang angkan niyong Xu. Mukhang sawang-sawa ka ng mabuhay. Higit pa sa pagkapagod sa buhay, ayaw kong mabuhay kahit walong buhay. Sino ang may ganitong kayabangan? Pinagbantaan pang puksain ang... Sino ang may ganitong kapalaluan? Pangahas mong binantang gigibain ang aming pamilyang Xu. Siya ang itinuturing kong ama. Nagkukunwaring pinuno ng pamilyang Hua. Binantaan pa niyang wasaki ng aming angkan. Anong uri ng Diyos ako? Isang batang salawahan pala. 5 taon nang nawawala ang pinuno ng Hua.
Walang natagpo ang bakas. Ang tagapangasiwa na ang mamumuno sa pamilya hanggang ngayon ay nagpapanggap kang pinuno ng Hua. Ang lakas ng loob mong magmalaki. Huwag kang mabahala, paparating na si Huayo. Naantala siya. Humihingi ako ng paumanhin. Magsusori ka sa amin. Dapat kang magpasalamat at nasa akin ka. Ang mga salita mong iyan, kung malaman ito ng pamilyang Hua, sapat upang mamatay kang 1000 beses. Shulong, ano ang ginagawa mo sa akin? Pakawalan mo si Kuya Yao. Hindi mo ba gustong makakuha ng share sa Pope of Kings? Matutulungan kita. Akala mo makakapagnegosyo ka pa sa akin? Nasa kamay mo na ang kaluluwa ng hari. Ito ang sasabihin ko. Hindi lang ikaw ngayon. Patayin din natin ang basurang ito. Hindi mo kayang unawain si Wei Xiaoran sa aming grupo. Huwag kang mabahala dahil lang sa patakaran noon. Hindi ko masabi noon ang tunay kong pagkatao. Ngayon, ako'y nagbalik. Babawiin natin ang mga paghihirap mo. Kuya Yao, makinig ka sa akin. Mga tusong matatanda silang lahat. Hindi mo sila matatakot ng ganito. Umalis ka na, okay? Basta makalabas ka rito. Makakatagpo ako ng kapanatagan. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ngayon, pero magtiwala ka sa akin. Walang makakapinsala sa akin ngayon. Sa ganitong kalagayan, nagmamalaki ka pa. Isang basurang nagpapanggap na pinuno ng Hua, katawa-tawa. Maiimbestigahan ang tunay kong pagkatao, bubulubin ko sila mamaya. Hindi ka rin makatatakas. Ang lakas ng loob mo. Masisilayan ko ang paghihingalo mo. Manatiling alerto. Kahit may kaluluwa ka ng hari, papatayin kitang walang libing. Mag-uusap pa tayo hanggang kailan ka magpapanggap. 5 minutong kapalaluan lang meron ka. Pagkalipas ng 5 minuto, luluhod kang humingi ng awa sa akin. Hahaha. Ang galing. Napakagaling ng palabas mo. Hindi mo na kailangang maghintay ng 5 minuto. Mag-isa ka na ngayon. Ginoo. Ano na ang nangyayari sa loob? Ngayon, may nagpapanggap na pinuno ng pamilya Hua na nagkakagulo dito. Pinapakiusapan na siya ng binata at tiyuhin sa loob. Nasira na. Kailangan nating magmadali at tumingin. Director Shu, kung may ginawang kawalang galang ang mga apo mo sa pinuno ng pamilya, hindi ko sila patatawarin. Hindi ko alam ang nangyayari sa itaas ngayon. Bakit hindi tayo umakyat at tumingin? Ate-ate. Shulong, kailangan mo bang patayin lahat? Sa Tianzhou, walang nangahas magpasikat sa harap ng pamilya. Shu, gusto kitang patayin ngayon. Kailangan mong mamatay. Xiaoran, bumaba ka muna. Mag-ingat ka mamaya. Baka masaktan kita ng hindi sinasadya. Bata, ang lakas ng loob mo. Mangahas kang galitin ng pamilya Chu. Gusto mong umalis? Hindi ganun kadali yan. Bata, alam kong malakas ka. Pero ngayon sa harap ng pamilya Chu, mamamatay ka. Mga walang kwentang hamak lang kayo. Walang kabuluhan. Talagang malamig ang kamatayan. Akala mo emperor ka ng mga kaluluwa? Akala mo laro lang ito? Xiaoran, bumaba ka muna. Hindi kuya, nais kong samahan ka. Mamamatay kayong dalawa ngayon. Subukan mo, ikaw lang ang mamamatay. Ang kapal ng mukha mo, papatayin kita agad. Nagkukunwari. Master Shu, ang tapang talaga ng dalawa mong apo. Naglakas loob pa silang atakehin ang puno ng pamilya. Hindi ko sila pagpapatawarin. Uy, itong 2 punyagang to, siguraduhin mong walang problema sa amo. Kundi, kulang pa ang 10 ulo kung pambayad. Bilisan na yo, pero huwag padalos-dalos. Inalis na ang pamilya ninyo sa Tianzhou at ipinadala sa akin. Mga langgam kayang magkagulo sa harap ko, hindi ko alam. Ang Huayaw na to ay hindi halimaw. Ano man siya, mamamatay siya ngayong araw. Ang Tianzhou ay mundo ng mga Shu. Umabot na sa ganito, huwag kang magyabang, Huayaw. Kami ang tagapangalaga ng pamilya. Tapos na, hindi rin kita pakakawalan. Batang pasaway ka talaga, pero kulang ka pa sa gulang. Sige. Hindi ka marunong. Suntok, sipa. Ipinakuha ni Shulu sa inyo ang baril. O sige. Naririnig mo ba ako? Ibagsak ang baril. Ihulog mo yan. Ako na ang bahala. Ginoong Shu. Walang dugo ngayon, kaya hindi matatapos ang laban. Tapos na ang laro ng batang to. Basura. Yan ang bunga ng panggagago kay Xu Xiao. Lumuhod ka at aminin ang pagkakamali. Bubuhayin kita ng buo. Kuya Yao? Ayos lang, ayusin ko to. Nagpapanggap ka pa? Sinasabi ko, hindi mo makukuha ang putok na ato. Mali ang kalkulasyon mo. Sino ito? Nakilala ang pinuno. Itago mo yung bagay na yan. Siya nga. Sabi niya siya ang puno ng Angkan Hua. Binantaan pa niyang wasakin ang Angkan Shu. Tama ka. Ganito din ang sasabihin ng Angkan Shu sa Tianzhou. Sino ang mangahas manulsol sa Angkan Shu? Mamatay na siya. O manhin po, alisin niyo itong lalaking to.
Sabihin mo ngayon, anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Pinagsabihan ko lang tong basura. Huwag kang mag-alala, papatayin ko rin siya. Direktor Shu, bulag ang mga apo mo sa tunay na Diyos. Ito na ang pinakamabuti. Mawawasak ang angkan Shu ngayong araw. Lolo! Lolo! Gago ka. Lolo, nalilito ka na? Ikaw ang nalilito. Tatay, bakit mo ako sinaktan? At kayong dalawang mga lasenggo at tamad, sinira ng angkan Shu si Itay. Nababaliw na ba si Lolo? Anong sinasabi mo sa lolo mo, batang hamog? Tama na, Director Shu. Huwag mong gamitin ang masakit mong paraan. May-ari ng bahay. Bakit ka lumuhod sa batang to? Lolo, bakit ka lumuhod sa basurang to? Ang puno ng angkan, itong dalawang walang kwentang apo, di nakikilala ang talaibon. Kapag mamahal ng matandang alipin sa angkan Hua, bigyan mo sila ng... Kuya Yao, ikaw... Xiaoran, ipinapangako ko sa'yo. Lahat ng paghihirap na dinanas mo noon, babayaran ko ng 1,000 beses ngayon. Anong sinabi ng lolo mo? Siya ang pinuno ng pamilya? Imposible. Imposible. Hindi siya maaring maging pinuno. Anong nagawa ko? Wakas na ang pamilya nating Shu. Kasalanan ng tatay mo ang lahat. Nagkamali po ako, Itay. Anak ka ng papamanang bakina. Wakas na ang pamilya, tapos na ang pamilya nating Shu. Siya talaga ang pinuno ng Hua. Pinuno ng Hua family. Buhay at kamatayan. Diyos ko, anong nagawa natin? Magmadali ka at humingi ng tawad. Ginoong Hua. Nalilito kaming lahat. Mga mata, pero hindi nakakakita. Nagkamali po kami, Ginoong Hua. Ilang taon kang nasa coma. Marami kaming ginawa sa pamilya. Bilis magbago ng mukha mo, Gu. Alam kong wala kang kwenta. Binigyan kita ng mukha kanina. Papaluhurin siguran. Papatayin kita. Huwag kang magkakanulo. Ikaw ang salaren. Hindi ka na mabubuhay. Xiaoran, patawarin mo ako. Ako na ang magiging pinuno upang ipakilala ang tunay ko. Pero nung araw na yon... Kuya Yao, kahit sino ka pa, Hua Yao o pinuno ng Hua, wala akong pakialam. Gusto lang kitang makasama. Xiaoran, pakiusap. Ang mga paghihirap mo, tutulungan kitang magiganti. Director Shu, ang galing mong Ginoong Shu, talagang napakabuti ng mga anak at apo mo. Ang puno ng bahay na ito, hey, lumuhod ka rito. Ginoo, nagkamali po ako. Hindi ko alam na siya pala ang babae ng Hua. Kung alam ko lang, kahit bigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko gagawin yon. Anong ibig mong sabihin? Kung babae mula sa ibang pamilya, may lakas ka pa ng loob. Hindi po talaga. Sumpa ko, hindi ko gagawin. Nangangatwiran ka pa. Gusto mo pang pakasalan si Guran? Masama ba ang loob mo sa akin? May galit ka sa paghihiwalay ni Guran? Oo at hindi. Oh? Hindi po. Nagkamali ba ako sa'yo? Hindi na po ako maglalakas loob. Hindi na uulit. Ganito na naman, wala ka ng pagkakataong magsalita. Ang angkan ni Shu ang may hawak dito kay Yabang. Sa ngalan ng pamilyang Hua, kayabangan, inaapi ang mga pamilya sa Tianzhou. Pati bahagi ng kaluluwa ng hari ng Gu family. Akala mo hindi ko alam ang mga ito? Siraan ng pamilya, mga walang utang na loob, hindi ko talaga alam. Di ba sinabi mong magiging Shu ang Tianzhou? Talagang hindi alam. Nabigo akong disiplinahin, handang tanggapin ang parusa. Gusto mong maparusahan? Mas gugustuhin kong nakaluhod sila ng buhay. Paano sila parurusahan? Naiintindihan ko, parurusahan ko ang mga walang hiya. Hulihin niyo sila. Lolo, nagkamali po ako. Mali po ako, Lolo. Patawarin niyo po ako. Lolo at Ama, tanging supling lang ng Shu family. Patawarin niyo na po siya. Walang hiya. Ginawa ng anak mo. Pinaglalaban mo pa siya. Dagdagan pa ang kasalanan. Alisin niyo siya sa paningin ko. Dalhin sa pintuan at paluhurin. Alagaan kita mamaya. Tatay! Wisit na bagay. Nagwawala sa Tianzhou gamit ang pangalan ko. Wala akong tiyahin. Ginoong Shu, hindi pa rin napapaisip ang apo ninyo? Hanggang ngayon, hindi pa... Napakatigas ng ulo mo habang wala ako. Gamit ang pangalang Hua, ng aapi ng tao, ang lakas ng apo. Balikan mo ang binti niya. Mali po ako, Lolo. Mali po ako. Nagkamali ako. Walang saysay ang pagpapaumanhin. Ang puno ng pamilya lang ang makakapagpatawad. Direktor Shu, huwag mo akong isali. Pag nagkamali, aminin mo. Pag inamin mo, may parusa ka. Ginamit ang pangalang Hua kay Xiaoran. Dapat silang magbayad. Pulihin at balikan ang mga binti. Humiling ng tawad sa puno at may bahay. Sandali lang. May sasabihin ako? Ano pa masasabi mo? Nagpapatagal ka na naman. Dagdag na kasalanan. Ang nangyari ngayon, kasalanan ko. Shulong, pasensya sa pamilyang Shu. Lalo akong humihingi ng tawad. Ginang Hua, pinapaluhod ko si Ginang Hua sa harap ko. Nakakahiya talaga. Handa rin akong luhod at magpakumbaba, humiling ng tawad sa kanya. Matalino ka ngayon. Ginoo,
Itong walang utang na loob na apo, nais kong humingi ng tawad sa may bahay. Hindi ko alam kung... Taos-pusong pagsisisi. Taos-pusong pagsisisi. Talagang humihingi ako ng tawad. Paslit na Huwag kang lalapit dito. Isang hakbang pa. Huwag mo akong sisihin kung walang awa. Kuya Yao, Naghahanap ka ng kamatayan. Gago ka? Kung mahawakan mo siya, papatayin kita. Ayaw mong mamatay, bitawan mo siya. Gago ka? Loko ka na ba? Anong gusto mo? Tatay, hindi tayo pababayaan ni Lolo at ng pamilya natin ngayon. Kaysa maghintay lang. Subukan natin. Sige, subukan mo. Wala kang pag-asa ngayon. Isang resulta lang ang hihantungan mo. Mamatay ka na. Mamamatay ka rin. Isasama ko rin siya. patayin mo ako. Hindi mo mapipilit si Kuya Yao. Tumahimik ka. Gago, huwag mong apihin ang ina ni Zuo. Gigibayin mo ba ang angkan natin? Anak, bitawan mo si Ginang Hua. Makakaligtas ka pa ba? Tatay, ang inosente mo. Akala mo pakakawalan ko siya? Bibigyan ba nila ako ng takas? Gago ka. Bitawan siguran. Huwag mong galawin siguran. Lalaban ako sa'yo. Bitawan siguran. Ako ang bahala sa lahat. Bilis mo magbago. Team Leader Gu, nasaan na ang aso? Ang hirap makipag-usap. Basta, kung gagalitin mo siguran, mamamatay kaming lahat ng pamilya Gu. Nababaliw na ba si Shunlong? Delikado ang Tianwei ni Hua. Kung saktan mo si Ginang Hua, parang malaking lindol, gagalitin ang buong Tianzhou. Shunlong, kung gusto mong mabuhay, pakawalan mo si Xiaoran. Ililigtas kita. Mali ang pagtingin mo sa akin. Hindi ako pumunta dito para... Shulong, gusto mo ang buhay ko? Halika't kunin mo na. Pakawalan mo si Xiaoran ngayon din. Ako ang magiging hostage mo. Iwanan mo ako, sira ulo siya. Tumigil ka na. Hindi ko kailangan kitang patayin. Shulong, huwag kang maglaro-laro. Kapag hinawakan mo siya kahit buhok, hahabulin kita hanggang huling hininga. Iwanan mo ako. Manahimik ka. Huwag kang magsalita. Juan Yao, akala mo makakalabas ka ngayon? Ano ka? Sinabi mo gusto mong magrebelde? Nagbago na ang sitwasyon. Hindi na tayo makakabalik sa pamilya Shu. Naririnig mo ba ako? Pakawalan mo si Mrs. Hua, tatay. Iba na ang panahon ngayon. Habang hindi makakabalik si Hua Yao, si Hua Yu na ang bagong puno ng pamilyang Hua. Hindi lang Tianzhou ang sakop natin. Malaking tagumpay ng pamilyang Shu. Mas mabuti nang tapusin ngayon. Kuya Yao, iwanan mo na ako. Umalis ka. Sasaktan ka nila. Ipagtatanggalin kita hanggang kamatayan. Shulong, pakawalan muna si Xiaolan. Wala siyang kinalaman dito. Hua Yao, sobrang panatismo mo. Basta mamatay ka ngayon. Nasa atin ang kontrol. Master Shu, ang gagaling ng mga anak at apo mo, ang lakas ng loob mong magtaksil. Lolo, huwag mo siyang pakinggan. Nasa ganito na tayong punto. Subukan natin. Kapag tayo ang nanalo, hindi lang Tianzhou, pati Asia daw continent, makakamkam tayo bago pa sila magdala ng tulong. Tapusin na natin. Kailangan may resulta. Ang tapang mo, Shulong. Hintayin nating dumating ang puno ng Hua. Mapupudpuran ka. Nasa teritoryo ng pamilyang Shu ito. May hindi kakayanin ng pamilyang Shu? 5 taon ng koma si Hua Yao. Makakabalik pa ba siya para sumalungat? Akala mo makakalamon ng pamilyang Shu sa Tianzhou? Mapipigilan mo lahat ng bibig? Patay na hindi nagsasalita. Magagawa mong pumatay? Ito ang Tianzhou. Kuya Yao, iwanan mo na ako. Umalis ka na. Pigilan mo ako. Pakawalan mo na si Xiaoran ngayon. Ililigtas ko buhay mo. Hindi na kita guguluhin muli. Ngayon ikaw ang laluhod sa akin. Mukhang takot ka pa rin. Nabuhay ka hanggang na ngayon. Lahat ito dahil sa mga kontrabida. Kuya Yao, iwanan mo na ako. Gusto ka nilang saktan. Umalis ka. Tumahimik ka. Ngayon dudurugin kita hanggang maging abo. Yun lang ang sasabihin ko. Akala mo malulupig mo pa ako bilang pamilyang puno? Lolo, gawin mo na. Maghintay ka pa. Wala nang pag-asa. Master Shu, ang anak at apo mong palaban. Ginagawa mo. Kahit anong mukha mayroon ka, manager ng Tianzhou. Ginawa ito ni Director Shu. Namatay ang 100 taong pundasyon ng pamilyang Shu. Hinding-hindi ka patatawarin ng pamilyang Hua. Nalaman mo na. Pinakiusapan ni Shubang na pakawalan si Guran. Kung hindi ka palalayasin ni Master Hua. Huwag mo akong biruin dito. Tanungin mo itong basura. May lakas siyang hawakan ako. Nasa kamay ko ang buhay ni Guran. Ayaw na niya nito. Shulong, pakawalan mo muna ang kontrabida. Pwedeng pahabain natin ito. Magtiwala sa'yo? Akala mo bata ako? Pakakawalan ko siya. Para akong isdang nasa ibabaw ng tabla. Mapaniniwalaan ba kita? Mapagkakatiwalaan ka ba? Master Shu, kung hindi mo ako babayaran, tawagin mo ang Law Enforcement Hall ngayon. Siyempre gagawin ko. Lolo, huling pagkakataon na natin. Kung hindi mo gagawin, mawawala na ang pamilyang Shu. Director Hua, may natanggap akong sinyas mula sa may-ari. Ipadala mo ako para salubungin ng Panginoon sa tahanan. Ang kasalukuyang may-ari ay nawawala na sa loob ng 5 taon. Biglang may dumarating na senyas. Siguraduhing patunayan ang pagkatotoo nito. Ang kakaibang 1,000-mile sound transmission ng puno ng pamilya. Naaalala ko, hindi ako nagkakamali ng pagdinig. Napakatatag ni tagapamahala Hua. Siguro nga parang hindi ito senyas mula sa puno ng pamilya.
Tagapamahala Hua, nagkamali ka ba ng pagdinig? Ang 1,000-mile sound transmission ng master na ito. Hindi ito maririnig ng mali. Naghihintay ako na ipadala mo kami para salubungin ang Panginoon. Tagapamahala Qingyang, bakit ka ganito katatag? Tagapamahala Hui, narinig mo ba? Tagapag-ulat na tagapamahala, hindi ko narinig. Warren ka. Baka naman talagang mali ang narinig mo? Ngayon ay nauunawaan ko na dahil matagal mo nang wala sa puso ang patriarka. Sa 5 taon, ang Direktor Hua ay buong pusong naglingkod sa pamilya. Hintayin mo ako. Wala akong kilalang master. Ang alam ko, si Direktor Hua ang leader natin. Naghihintay sa'yo. Sabihin mo na, magkano ang singil mo? Watching Yang, bagamat ikaw ang puno ng Hallmaster, wala kang karapatang magdanak ng dugo. Kayong mga taksil, hindi ba kayo natatakot na babalik ang patriarka para ipatupad ang batas? Watching Yang, ituturing kitang isang gagong matanda. Wala akong pakialam sa'yo. Kung makakagulo ka pa rito, huwag mo akong sisihin kapag hindi kita kilalanin. Direktor Hua, alam ko na ang plano sa puso mo. Gusto mo lang agawin ang posisyon ng puno ng pamilya. Hintayin mong mabawi ko ang master. Huwag kang magsisisi. Gagawin ba ito ng tagapamahala? Hindi na kailangan pa. Akin na ang buong pamilya Hua. Kahit na siya ibumalik. Nababaliw na ba ang angkan Shu? Ang prestihyo ng mga Hua ay hindi biro. Tara, kung hindi tayo alis, patay tayo. Shubang, ang tapang mo. Hindi ka ba natatakot na i-report ka namin sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas? Hindi kami mga walang mukha sa Tianzhou. Ang lakas ng loob mo. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng galit sa publiko? Tingnan mo, hindi mo pa rin nakikita ang kasalukuyang sitwasyon. Ano ba ang ginagawa mo? Shubang, determinadong sumalungat ka sa agos. Hoy, maestro. Hindi ito ang balak ko, Shubang. Wala akong ibang pagpipilian. Ang 100 taong pundasyon ng Angkan Shu ay di ko sisirain. Maestro Shu, napag-isipan mo na ba ito? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng mga ginagawa mo? Wala na akong magagawa. Wala akong magagawa kundi isugal ito. Kung hindi, tapos na ang Angkan nating Shu. Huaya, akala mo ba walang utak ako? Kung iisipin, dapat ay yumukod ako sa'yo, matakot sa'yo. Ngunit ngayon, ang pamilya Hua ang may kontrol at sila ang may huling salita. Titular na patriarka ka lang? Hindi mo ba gusto itong malanding ito? Sige, ibibigay ko na sa'yo. Shauran, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang pagiging okay mo ngayon ay di nangangahulugang okay ka mamaya. Ibigay mo sa akin. Hala, ang pamilyang Shu ay magdudulot ng problema sa punong pamilya. Mu Yuan, kailangan mong mauna. Siguraduhing maprotektahan ang punong pamilya. Narito si Muyuan. Huwag kayong magpanik. Ipinadala ko na si Mu Yuan. Tumulong ka sa punong pamilya. Sige, parusahan ng taksil ngayon. Tandaan mo ang iyong kontribusyon. Kalokohan. Wala nang atrasan ngayon. Wala kang karapatang mag-isip niyan. Ginugulo ng chismis ang mga tao. Habang hindi ka lumilitaw, si Manager Hua ang puno ng Hua family. Ikaw naman, isang impostor lang na nagpapanggap ng puno. Walang magluluksa sa basurang tulad mo. Dumarating na ang mga tagapamahala. Sa mga basurang Shu family lang kayo umaasa. Akala mo mapipigilan nyo ito? Puta ka. Talagang hindi ko alam. Isang taong gulay na 5 taon ng koma. Sabihin mong bumalik siya, anong silbi? Basta karapat dapat si Director Hua dito. Kahit saan ka pumunta, basura ka pa rin. Ikaw? Sa teritoryo ko, sabi ko't nagmumukha kang tanga. Anong nangyari ngayon? Nais kong imbitahan kayong lahat na maging saksi. Nagpapanggap itong pinuno ng pamilyang Hua. Ginugulo ang sistema ng aking pamilyang Shu. Alam nyo ba? Anong gagawin natin? Sa tingin ko, hindi nyo pa alam ang totoo. Tatanungin ko ulit. At alam nyo ba? Susyulong, nagbabalat kayo ka pa at dinukot kami. Sabay nating paalisin ang pamilyang Hua. Napakawalang hiya. Hindi ako susunod sa gusto mo. Magkaisa tayo. Hindi siya maglalakas loob sa atin. Hindi kami sasabot. Hindi mo kami mapipigilan. Masama kay Huo Xiao. Oo, magkaisa. Huwag matakot. Hindi kami magiging kasabot mo. Ikaw, Shulong, naghahari-harian ka. Panaginip lang yan. Oo, magkaisa. Oo. Sige. Hindi ko inasahang may tapang kayo, pero hindi nyo alam ang estilo ko. Shulong, mula pa noong una, dapat may respeto muna bago lahat. Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Sumuporta sa kanya at tumayo. Ang sumusuporta sa akin, umupo na. Etong si Shulong, isa ka lang hamak na tao. Akala mo ba hari ang pamilya mo sa Tianzhou? Para malaman niyo ang kakayahan ko. Kanina natatakot kayo sa investigasyon ng Hua. Gusto niyo bang malibing kasama ko?
Hindi mo kami mababantaan. Ang estado ng pamilyang Hua, hindi mo kami masusupil. Walang para sa'yo. Ngayon, ipapabaon kita kasama ng pamilyang Hua. Hehe. Shulong, wala silang kinalaman dito. Huwag mong idamay ang iba. Walang kinalaman sa kasalukuyan. Walang gustong mapag-isa. Huwag kayong magpanggap na mabuti. Mamili ka para sa akin. Xu Xiao, nasa likod namin kayo. Sinusuportahan namin kayo. Pero huwag kang paputok. Mag-ingat sa apoy. Kay Xu Xiao ako, walang utak kami. Nakasuporta kami. Sabi niya sikat siya sa Tianzhou. Mga lokal na manok lang sila. Palayasin ang aso. Salamat Xu Xiao. Salamat Xu Xiao. Salamat Xu Xiao. Ikaw, bigyan mo ako ng pagpipilian. Suporta! Nakasuporta kami. Ay. Pinayagan ko ba kayong umalis? Yu Xiao, suportado kita. Hindi ko kilala si Hua Yao backlight yung flashback. Ang galing-galing mo. Nakamamangha. Hindi ka makapagpalit ng hunyango. Saan humihihip ang hangin? Saan ka pupunta? Hindi mo ba sinabing siya ang puno ng pamilyang Hua? Bakit hindi mo siya paglingkuran ng maayos? Hindi si Xu Xiao. Hindi ko kilala ito. Walang kinalaman ang pamilyang Gu. Team Leader Gu, sigurado ka ba? Pero kayo ang dating pamilya ni Mrs. Hua. Sabi mo kung pakakawalan ko silang buhay. Hindi ba kayo masaya sa yaman ng pamilyang Gu? Sigurado kayong isusuko ang kayamanan para suportahan ako? Hoy, dapat ring tamasahin ang karangalan at kayamanan. Sumusumpang susunod kay Xu Xiao hanggang kamatayan. Maaari bang kitang tanungin, sino na siya ngayon? Hua, hindi. Hindi ko alam. Sige. Hinayaan ko bang umalis ka? Nabalitaan kong nasa inyo pa ang bahagi ng kaluluwa ng hari. Nasa ang Kangu pa, Ginoong Shu. Ibibigay ko sa inyo ang 30%. Magkano? Hindi. 70%. 70%. Mukhang ayaw ninyong makalabas ngayon. Patriarch Gu. Isusuko ko ang 100%. Ayaw ko na nito. Kapag naibigay na ang lahat ng bahagi ng kaluluwa ng hari, gagawin kitang pangkalahatang ahente. Xu Xiao. Wait, wala kang prinsipyo. May prinsipyo ka ba? Tingnan natin kung gaano katatag ang buto mo. Kuya Yao. Shulong, tigilan mo na ang kalokohan. Wala silang kinalaman dito. Huwag kang magalit. Ang galing ng iba. Nabibigatan ako. Hindi ko alam kung tatanggapin nila ang tulong mo. Wang Su, bumaba ka na rin. Ayokong mamatay ka dahil sa akin. Ginoo, minamaliit mo ako. Naging pintor ako nung 15 anyos. 10 taon na ngayon. Lahat ay pinagyaman ng pintor. Ngayon, ipapabayaan ko ang aking guro. Hindi ko magagawa ito. Gusto mo ring sumama sa kanyang kamatayan? Hindi tayo ang mawawala. Pangako ko ito. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo ngayon. Hayaan mo akong kumilos. Ano pang baraha mayroon ka? Subukan mo. Ang lakas ng loob mo. Nakatutok ang baril sa ulo mo. Nakapagmamalaki ka pa rin. Malalaman mo rin gaano katawa ang ginagawa mo. Para kang asong nakayuko sa harap ko. Anong karapatan mong tawagin akong katawa-tawa? Shulong, ano man ang gusto mo. Basta pakawalan mo siya. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Shulong, hindi ka magtatagumpay. Tanga, nakikita mo ba ang sitwasyon? Kaya kitang patayin kahit kailan, kahit may sumagip sa'yo ngayon. Huli na. Sabi ko hindi ako mamamatay ngayong araw. Malalaman mo ang kapangyarihan ng Angkan Hua. Anong kinalaman ng banal na kapangyarihan ng Hua sa'yo? Isang inabando ng aso ka lang ng Angkan Hua. Anong karapatan mong banggitin ang banal na kapangyarihan ng Hua? Anong pinagtatawanan mo? Tinatawanan ko ang kalokohan mo. Ang Angkan Hua man o ako, hindi mo kayang unawain. Kahit gusto kong tumawa, kailangan mong mamatay. Tigilan na ang karadaldal, patayin mo na siya. Tapos na ang oras mo, Hua Yao. Oras na para bumiyahe. Huwag Shulong, tigil. May oras ka pang makipagdaldalan. Bakit di mo tingnang mabuti ang kasintahan mo? Makakalbo na ang mukha niya. Mag-usap tayong maayos. Huli na. Shulong, Enggot na babae ka? Kunin mo buhay ko? May kakayahan ka ba? malalaman mo kung may kakayahan ka. Huling-huli na si Muyuan, ang puno ng pamilya. Wala namang nangyari. Tulungan mo akong patalsikin ang pamilyang Shu. Kapatid na demonyo. Sino siya? Ako si Muyuan, tagapagtanggol ng Longwei Hall. Dumayo ako para tulungan ang puno laban sa pamilyang Shu. Walang kwentang tagapagtanggol. Panlilin lang. Pero maganda ang mukha mo. Umalis ka ng ganito. Hua Yao, paglingkuran mo ako ngayon, baka masaya ang munting amo. Ipagkakaloob ko buhay mo mamaya. Ipagkaloob mo buhay ko. 3 segundo para magmakaawa at aminin ang kasalanan. Kung hindi, putulin ka agad.
Medyo nakaka-interes. Wayaw, ang swerte mo. 5 taon nang walang malay. Nakahanap pa ng magandang babae. Pero payo ko sa'yo, walang brindis. Huwag uminom ng parusang alak. Sinubukan niya akong patayin ng kutsilyo. Sino ang tinatakot mo? Tatay, huwag mo akong iligtas. Ibigay mo sa akin, ano pang hinihintay mo? Tumahimik ka. 1 segundo na lang. Mga talunan kayo, sayang ang pagpapalaki sa inyo. May sasabihin pa ba ngayon? Huwayaw, walang kwentang umaasa sa babae. Parang pakawalan mo na ako. Nangahas kang insultuhin ang puno. Baka putulin ko dila mo. Huyuan, pakawalan mo siya. Hindi na siya banta sa paningin ko. Ako mismo ang nagparusa sa kanya. Pero pakawalan mo siya. Ayaw kong makipagdebate sa'yo dahil hindi mo karapat-dapat marinig ito para sa kanilang sariling pagunlad. Baliktarin ang katotohanan. Nililin lang ang mga tao. Pinuputol ang aking buhay. Pangahas ka, Ginoo. Iligtas ang buhay ng anak ko. Ang angkan ng Shu ay iisa lang ang supling. May-ari ng bahay, naguguluhan ba tayo pansamantala? Handa kaming ibigay lahat ng ari-arian ng angkan Shu, patawarin ng apo ko. Ngayon alam kong natatakot ako. Bakit hindi mo alam kanina pa? Natatakot ako na ang pamilya niyo ay mabansagan ng Hua, nandaraya sa labas. Hindi kita mapapatawad. Ama ko. Ama, ano bang nagawa ng angkan natin, Taihei? Mga Shu, kayong mga hayop, nagkukunwaring makapangyarihan sa Tianzhou. Mga hampas lupa kayong nangangarap yumaman sa Tianzhou. Hamp, swerte at bumalik na si Guwei. Maghintay kayo ng parusa. Guwei, sip-sip ka talaga. Walang hiya. Guwei, sabi ko, lahat ito dahil sa'yo, hindi makatakas. Ginoong Hua, nagkamali ako ng pasya. Patawad po, awa naman, maawa kayo. Tama na, huwag gamitin ang drama mo. Mamamatay ka. Ikaw ang manugang ng Angkango. Ako ang patriarka ng Angkango. Maawa na kayo. Ang kapal mo mag-alaga ng pamilya. Tinudungisan ang pangalan ng Angkango para mapasaya si Shulong. Ginamit ako para yumaman. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi kita patatawarin. Lahat ito dahil sa'yo. Gusto mo pang umiwas dito. Talagang imposible. Ginoong Hua, patawarin mo ako. Ginoong Hua, kahabagan ninyo ako. Pinalaya ng Panginoon ang kanyang mga kasalanan. Huli na ako. Pagpatawad sa iyong kamusmusan. Dalhin lahat ng basurang ito sa hukuman ng pagpapatupad. Mahigpit na parusa. Ang Shu family sa Tianzhou ay tinanggal na sa listahan. Ang may-ari ba, hindi na ako maglakas loob. Patawarin mo ako. Hindi mo ba alam ang iyong ginawa? Paano ka naglakas loob na humingi ng awa? Biro lang. Kunin ang may-ari. May-ari ng bahay. Bakit hindi dumating ang ibang tindero? Binili silang lahat ni Wayu. Ayaw nilang pumunta para bumili. Paano nangyari? Sobrang tapang ni Huayu. Mula nang mawala ang puno ng pamilya, sa nakalipas na 5 taon binili ni Wayu ang grupo ng mga tindero. Nakipagtalo ako sa kasamaang palad. Mahina, kaya ako lang ang nandito. Parang lahat ng aksidente ay gawa ng Phantom Fish. Sobrang tapang niya. Naglakas loob na magrebelde. Nilason niya ang pamilyang Hua. Hindi ko siya patatawarin pagbalik ko. Huwag mag-alala, hintayin nating bumalik ang puno ng pamilya. Dapat parusahan ang mga walang hiya. Pero may isa pang bagay tungkol kay Huayu sa patriarka. Ano ang sinabi ni Huayu? Binanggit niya ang pagkawala ng puno sa loob ng 20 taon. Bukas, ako na ang papalit bilang patriarka ng pamilyang Hua. Sobrang tapang ng Chino. Ngayon, bibigyan kita ng pagpipilian. Sumunod kay Huayu. Umalis ka na. Hindi ko kayo pipigilan. Kung susunod ka, baka mamatay ako. Ikaw ang pumili. Natural lang na naglilingkod ako sa puno. Dadaan sa apoy at tubig. Walang pag-aatubili. Pareho lang lahat sa akin. Dadaan sa apoy at tubig. Walang pag-aatubili. Ngayon na ang panahon para linisin ng pamilyang Hua ang aming pinto. Wang Su, bumalik ka. At tingnan muna ang sitwasyon. Malapit na kaming dumating. Isasama ang bago at lumang galit ngayong araw. Kuya Yao, dapat kang mag-ingat. Maging si Huayaw man o puno ng pamilyang Hua. Sana ligtas ka. Xiaoran, huwag kang mag-alala. Ilang taon na akong wala sa bahay ng mga Hua. Ngayon kailangan kong bumalik sa bahay ng Hua para ayusin ang lahat. Hintayin mo ako sa Tianzhou. Tagapamahala ng pamilyang Hua na si Hua Yu, 5 taon ng pinuno ng pamilya. Gawin ang inyong makakaya. Ngayon, ang pinuno ng Hua na si Hua Yao ay nawala. Ayon sa batas ng angkan, kapag matanggal sa posisyon bilang pinuno, pamumunuan ni Direktor Hua. Tutol ako. Wala akong tutol.
Huayaw, kahit magaling ka, anong magagawa mo? Wala ka pa ring karanasan. Akin ang pwesto ng pinuno. Walang tutol. Magsimula ngayon. Si Huayu ang bagong pinuno. Lahat magbigay galang. May tutol ako. Isang babae, nangangahas kang tumutol. Katapatan, lalakit babae. Nawala ang pinuno 5 taon na ang nakalipas. Hindi lang hindi hanap ni Jihua ang pinuno, hinadlangan pa niya ang paghahanap ng balita. Ngayon kukunin mo ang pwesto ng pinuno, meron ka lang masamang hangarin. Ano ang ebidensya mo? Katawa-tawa. Kilalang kilala ang ambisyon ni Manager Hua. Hihingi ka pa ng ebidensya. Hindi naman halata. Halata na ba? Hayag ang lahat ng ginagawa ko. Tinago mo ako sa harap ng lahat. Kung wala kang matibay na ebidensya, hindi kita palalampasin. Dahil nangangahas akong magsalita, hindi kita natatakot maghigante. Ipapaalam ko sa iyo ngayon. Babae ako ng Hua. Lahat tayo ay tapat. Sige. Napakatapat mong tao. Tapat ka talagang tao. Tinungisan mo ako sa publiko. Anong kasalanan? Nagsabi lang ako ng totoo. Anong krimen? Sinasabi kong may sala ka, kasalanan ka. Maliwanag na katotohanan, magloko, dadaanin sa batas ng pamilya. Bakit ka tumatawa? Nakakahiya ang aming magiting na angkan, puno ng mga bayani. Hindi kayang pantayan ng isang babae. Ngayon naman ay agawin mo ang trono. Walang nangahas magsalita. Nakakatawa ba? Paano ka nakakatawa? Hindi mababago ang katotohanan. Mahina ang kakayahan mo. Hayaan mo akong pumatay. Mahina kang babae. Maliban sa mabilis mong dila, ano pa ang kaya mo? Matagal ng akin ang Hua. Huwag masyadong masaya. Babalik na ang tunay na pinuno. Oras mo nang mamatay. Kahit bumalik si Huayaw, anong magagawa niya? Ako na ngayon ang pinuno ng Hua. Tayo na siya pagbalik. Pinamunuan ng pamilya sa Hilagat Timog. May isip mo ba? Ngayon nangangahas kang agawin ang pwesto. Wala kang alam sa realidad. Pagsisisihan mo ito. Kahit pagdusahan ko lahat ng patakaran ng pamilya ngayon, hindi ako sasabwat sa inyo. Di ko kailanman kikilalanin ang pagkahalo ng bahay na ito. Kung may daya ka, subukan mo lang. Ang tigas ng mukha mong puta ka, Warren. Pinagbibigyan ka na nga, abusado ka pa. Opo, amo. Yamang di mo kinikilala ang punong pamilya, huwag mong sisihin ako. Sugurin na ang pamalo. Ngayon na ipapakita ko ang kapalit ng pagsuway sa punong pamilya. Ito ang Hua family sa isang patakaran. 2 kaluluwa aangat sa langit. Ang pinakamakapangyarihang pamalo sa 3 inkarnasyon. Masahol pa sa malas. Ito'y ilalim ng pamalo. Tiyak na mamamatay. Ang isang ito'y bababa. Di kakayanin ng mahinang mong katawan. Naisip mo na ba? Aminin o hindi? Akala mo ba matatakot ako? Sige, paluin mo. Kahit patayin ninyo ako ngayon, gagantihan din ako ng punong pamilya. Ang usaping pampamilya sa Hua family, may isisiwalat din ang kasabuatan ninyo, pagsasabuatan, pag-agaw sa posisyon ng punong pamilya. Warren, patahimikin na ninyo yung bungangang yan. Ang amo. Sabihin mo mang babae ka, bakit ipapangalan mo ang buhay mo sa isang barko? Kung papatayin ninyo ako, bakit pa magdaldal? Gaano baktigas ang loob mo? Naku, nakakahiya ang pagmamakaawa mong yan. Paglabas ng pamalong pampatay, nakalabas na ang pamatay na patpat. Ipapatupad na ang batas ng pamilya ngayon din. Si Wang Su, puno ng angkan Hua, sumuway sa punong pamilya. Ginulo ang seremonya ng pagsasalin. May tutol sa parusang ito. Aminin mo, Hallmaster Wang, hindi mo na kaya. Para saan? Mas mahalaga ang buhay mo. Bababa na ang pamatay na patpat. Mamamatay ka na. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Mamanhig ka ngayon ng awa. Baka ako'y mamagitan sa Panginoon. Patawarin ka. Mabuti pang pilay kaysa multo. Wala ka kundi isang aso. Bakit ka nagyayabang? Gusto kong makita kang ganito. Matigas ang ulo mo sa huling hininga. Mas gusto kitang pasukuin. Ipagmakaawa mo sa akin na parang aso. Isa kang tunay na aso ni Huayu. Binili ka ni Huayu. Siguradong napakahirap niyan. Sinabi mong ako'y aso. Ikaw naman ang leader na iyong pinagsasanggalang. Maliligtas mo pa ba ang buhay mo? Kahit wala ang punong pamilya, pananatilihin ko ang pintor ko. Si Pintor Joe, babalik ka agad ang Panginoon. Wala ka nang matutunguhan. Ha. Patay na siya. Ano pa ang gusto mong pag-usapan? Mamamatay ka rin paglaon. Itatala ng angkan na traidor ka sa puno. Hindi ako takot kay Warren. Hindi ko kikilalanin si Huayu. Sinungaling. Bilang puno. Ikaw, parang nagulat ka. Walang kabuluhan na ito. Huwag kang makipagplastikan sa kanya. Isang huling pagkakataon. Aamin ka o hindi? Ako, Wang Su, nanunumpa sa kamatayan na hindi aamin. Lumaban hanggang kamatayan. Saktan mo siya at sabihin mong takot siya. Tingnan natin sino ang magdududa sa akin. Tumigil. Tigil.
may-ari ng bahay. Wala ba siya? Imposible ito. Ibaba mo. Sabihin mong muli bitawan. Mga talunan kayo? Guro, hindi ko kayo pinaliya. Magpahinga muna kayo. Babawiin ko ang utang ninyo. Maaga pa para maningil. Pupunta man kayo o hindi, malalaman nyo. Wala ring saysay ang pagbalik nyo. Sa akin na ang buong pamilya, Hua. Mas mabuti pang tumakas kayo noon pa. Ngayon kusa kayong nagpakita, huwag nyo na kaming sisihin. Huayaw. Mukhang mamamatay ka ulit ngayon. Ang tapang mong tagapamahala, ayokong tulungan ang puno ng pamilya, nagnanakaw ng kapangyarihan, nararapat mamatay. Ipapatupad ko ang tuntunin ng inyong pamilya, itatakda kita sa haliging kahihiyan ng Angkan Hua. Babae ka pala. Masyadong mabagsik. Malalaman nyo rin hanggang saan ang kahihiyan ninyo. Walang hiya kayong nagpasok ng maraming tao, parang laruan lang sa akin. Tingnan natin sinong maglakas loob. Krimeng may parusang kamatayan ng pag-atake. Ako na ang puno ng Angkan Hua. Galing sa kung saang gubat, pangahas kang magpanggap na pintor. Ibibigay ito ng may-ari sa akin. Nakikita ko kung sino ang may lakas ng loob. Anong gusto mo? Okay lang kung hindi ka bubati sa pinuno ng pamilya. Gusto pa niyang atakihin ang pinuno ng pamilya. Gusto mo bang mamatay? Huwag kang susuko. Joaquin Yang, gustong-gusto mo ring maisingit? Ang usapin ng pinuno ng pamilya ay tungkulin ko. Bakit ka makikialam? Parang damong nasa pader kapag may hangin. Yung salita mo'y parang matuwid. Wala ring saysay kahit bumalik ka. Nawala ng may-ari ang baston ng ulo ng dragon. Krimeng may parusang kamatayan. Anong baston ng ulo ng dragon ang nawala? Krimeng kamatayan sa may-aring mawala ng baston. Maging ang pinuno ng pamilya ay paparusahan. Hindi ito, nasaan ang baston ng ulo ng dragon? Mas alam mo siguro kaysa sa akin. Hindi ko alam, pero alam kong wala talagang baston. Anong parusa sa pagnanakaw ng baston? Umubit sa baston ng dragon. Kamatayan ng kapalit. Sige, ipapatay mo na si Superintendente Huada. 5 taon na. Nagplano ka ng pagpatay sa akin. Pekeng aksidente sa sasakyan. Kinuha ang baston ng dragon. Tinanggal ang mga kritiko. Ngayon mag-aagawan sa posisyon ng pinuno. Alin dyan ang hindi krimen? Mga salitang walang basehan. Gawa mo lang lahat yan. Nawala ang baston ng dragon. Totoong pangyayari yan. Bakit di mo tanggapin? Alam kong hindi mo aaminin. Ano kung hindi ko aminin? Ngayon nawala na sa'yo ang baston. Hindi mo na maibabalik ang baston. Anong magagawa mo sa akin? Kung kukunin ko, paano? Kunin mo muna ang baston. Hindi mo na makukuha ngayon. Kriminal ka na mismo. Ang tigas pala ng bibig mo. Putang ina mo. Huwag magdanak ng dugo. Kunin ang baston ng dragon. Kunin ang baston ng dragon. Heto na ang baston ng dragon. Bakit hindi ka nagbibigay pugay? Bakit hindi ka nagmamano? Tama na, huwag pilitin. Ayos lang ako. Pinalitan na niya ang pamilya Hua ng sariling tao. Inasahan ko ang resultang ito. Alam mo palang may pagkukulang ka. Aminado akong kinuha ko ang Dragon Head Stick. Hindi ko inakalang manakaw ng mga magnanakaw. Ang Dragon Head Stick ay pag-aari ng tunay na may-ari. Bakit ninakaw? Malaking kasalanan ang pagtatago sa pinuno ng angkan. Ano ngayon? Tingnan natin sino ang may lakas ng loob. Tsaka, anong magagawa mo sa akin? Sasabihin ko sa'yo, iginagalang kita bilang puno ng Hua. Kapag hindi kita nirespeto, wala kang silbi. Gusto mo pa rin akong parusahan? Sino ka ba para magmalaki? Akala mo ba sikat ka pang binata? Isa ka lang kerida. Ako ang dapat na puno ng Hua. Huwag kang bastos magsalita kapag sisihan mo ito. Ha. Batang babae ka lang, magtuturo ka. Wang Yang, kung tunay kang lalaki, huwag mong isali ang babae. Nagtatago ka sa likod ng babae. Ikaw. Gusto mo bang harapin ang buong angkan Hua? Binabastos mo ba ang batas ng aming angkan? Ano? Kahit makuha mo ang Dragon Head Stick, ikaw naman. Ako na ang puno ng Hua. Lumuhod ka at sumamba sa akin. Mas mababa man ang tingin mo sa akin. Mas mabuti pa kaysa sa asong gala. Pinatay mo ako. Personal na galit natin ito. Pero wala kang respeto sa batas. Dapat kang puksain. May karampatang parusa. Ikaw ang dapat mamatay ngayon. Ibigay mo sa akin. Hua, Yao, alam mo ba ang pinakanakakatawang bagay sa'yo? Alam ko bawat galaw mo. Dalhin mo dito ang putang yan. Kuya Yao. Guran, Wayu. Guran, kapag may nawalang buhok, mamamatay ka agad. Nasa sayo na yan.
Nagpaaboy siya sa paningin ko, mga asong hindi hihigit sa insekto. Nasa akin siya, hindi ka makakagulo. Kuya Yao, iwanan mo ako. Ang ganid nilang ambisyon ay laban sa'yo. Di ka nila masasaktan habang nandito ako. Hindi na talaga ako makapag-isip ng maayos. Bakit pa ipinasa sa'yo ng pinuno ang posisyon ng pamilya? Basurang hindi kayang magprotekta ng babae. Walang tibay na lalaki. Hindi karapat-dapat maging pinuno ng Hua family. Kahit papaano, di ako kawalang hiya mong tulad. Nagbaliktad ng katotohanan para sa kapangyarihan. Pumatay ng sariling kamag-anak. Mula pa noon, sino bang bayani ang walang paraan para kumilos? Talunan ka na ngayon. Hindi mo karapat-dapat makasama ako. Ni sariling babae mo, di mo maprotektahan. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Wala kang karapatang magsalita ngayon. Bilang pinuno ng Hua family, akala ko may konsensya ka pa. Di ko inasahang ganyang kababoy ang ugali mo. Wala ka ng pagkakataon. Hindi mo maililigtas ang putang ito sa pagsasalita. Nandito na ang tamang panahon, lugar at tao. Ano pang panlalaban mo sa akin? Sa babae sa tabi mo ka umasa? Halika't paglaruan natin ang butot laman. Panaginip lang ang pagsubok mong labanan ako. Ang pinuno ng pamilya ay may sariling paraan ng kamatayan. Utusan mo akong pugutan ang lalaking ito. Hindi. Patay na siya ngayon. Ito ba ang lakas ng puno ng pamilya? May sariling tanda si Huayu. Hindi ito kaaway ng puno ng pamilya. Mali ang napili kong panig ngayon. Matalino talaga. Mahuhulaan mo ang mga hakbang ko. Pero nang guluhin ninyo siguran, ayoko nang makipag-areglo sa iyo. Hindi karapat-dapat na pakinggan ito. Pakawalan mo ako. Sinabi kong ako ang magiging puno ng Hua. Ang leader ay umaasa sa tao, sa kabutihang loob, sa katarungan at pagkapantay-pantay, hindi sa pananakot. Mga tulad mong traidor, gusto ko rin kunin ang pwesto ng puno, katawa-tawa. Tulong. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan niyo siya. Gusto mo rin bang masaktan? Gusto mong maging puno ng angkan, kasalanang hindi kamatayan. Pero 5 taon mo nang gustong maging puno, ilan na ang pinatay ko, at ngayon ay walang pagsisisi. Nanghas kayong galawin siguran, kaya dapat kayong mamatay. Itatanong ko kung nagkamali ka. Paano ako nagkamali? Hindi mo alam ang mali. Kuya Yao. Okay lang, naapi ka. Ipapataw ko sa kanila. Babayaran ng mga 10 ang ginawa nila. Panginoon, patawarin mo ako, patawarin po ninyo ako. Wala akong kinalaman. Maliit lang akong tao. Ikaw na ngayon ang puno ng Hua. Paano mo nasabing maliit kang tao? Kung hindi sa suporta mo, paano nangahas si Huayu na kunin ang pwesto? Itatanong ko sa'yo, ilang taon ka na sa angkan ng Hua? 20 taon. 20 taon na. Pangahas mong sinuway ang batas? Hindi kita mapipigilan. Panginoon, patawarin mo ako. Hindi, nagkamali ako. Tumayo ka. Panginoon. Nang tumayo si Wang Su, paano mo siya inipit? Gumamit ako ng pamuksang patpat. Nagkasala si Wang Su. Pangahas mong ginamit ang pamuksang patpat. Nalito ako sandali. Nalito rin ako sandali. Ikaw ang nalito. Muntik na siyang mapatay. Kung hindi ako dumating agad, paano mo ito haharapin? Ginoo, nagkamali ako. Mali ako, hindi ko dapat ginawa ito, haha. Magaan kang umamin ng pagkakamali. Nais ko lang linisin ang mga kasalanan mo. Ngayon, ipapatikim ko rin sa iyo ang pamuksang patpat na ito. Tulungan niyo ako. Ilahin niyo ako at lumaban. Patawarin mo ako, ama ng angkan. Patawarin mo ako. Hindi ako karapat-dapat. May nag-ulat sa may-ari ng bahay na walan ng malay ang byuda. Dalhin sa hall ng pagpapatupad ng batas. Paano niyo ito dapat aaksyonan? Patawarin mo ako, Gino. Gino, aminin namin? Alam naming mali kami. Nalito kaming lahat. Nalito lang sandali, napilitan kaming sumunod sa kapangyarihan ni Huayu bilang huling opsyon. Kayong lahat ay kasabwat. Pumunta kayo sa Law Enforcement Hall ng Kusa. Parusahan ayon sa mga tuntunin ng angkan. Opo. Ikaw na lang ang natitira. Kirida ka lang. Bakit ikaw ang naging puno ng angkang ito? Ako ang tunay na anak. Hindi ako karapat-dapat maging puno ng angkan. Nangangahas ka bang pakawalan ako? Wala kang pagkakataon ayon sa batas ng angkan. Pagpatay sa kapwa ay parusang kamatayan. Hindi ko ito tatanggapin. Matalino ka talaga. Alam mo ang kahinaan ko, ngunit nakalimutan mo. Ang kahinaan ko ay siya ring kalakasan ko. Ang puno ng angkan ay hindi na dapat magpaliwanag pa. Parusahan na ayon sa batas ng angkan. Isang malubhang kriminal ito kung hindi nagising ang puno ng pamilya ng maaga. Nabigyan ito ng pagkakataong magtagumpay. May ganitong salarin sa angkang Hua. Panahon ng linisin ng angkan. Ano pa ang ayaw mong tanggapin kay Huayu? Hindi ko maintindihan. Puno ng angkan, bakit niya ibinigay sa iyo ang pagkapuno ng pamilya? Walang saysay ang lakas mong ito. Maliban dito, hindi mo ako kayang talunin. Kawawa ka naman.
Ikaw ang pinuno ng Angkang Hua. Hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng pinuno. Napakatanga mo. Kahit mamatay ka ngayon, hindi mabubura ang kasalanan mo. Muyuan, ayon sa kasalanan ni Huayu, ano ang nararapat na parusa? Pagpatay ni Huayu sa pinuno, pag-agaw sa pwesto ng pinuno, paghabol sa tagapangasiwa ng tahanan, pagpaslang sa mga tao, mabigat na krimen. Dapat ihatid sa sanggunian ng batas, habang buhay na parusa. Ngayon din ay dadalhin kita sa sanggunian, habang buhay na pagkabilanggo. Anong ibig mong sabihin? Ganito pala. Ano pa ang ibig sabihin ko? Ngunit hindi kita kailanman tatanggapin? Pinarurusahan mo ang kapwa mo. Wala ka ng lugar sa Angkang Hua. Hindi ko kailangan ang paniniwala ng dayuhan. Natalo ako, ngunit hindi ibig sabihin nagwagi ka. Ngunit talagang hindi ko maunawaan. Ako ang panganay na anak. Bakit hindi ako maging pinuno? Ipinaubaya sa'yo ang maging pangalawang pinuno. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Ayokong makinig ng paliwanag mo. Mula nang galawin mo si Xiaoran, patay ka na sa akin. Ngayon din ay dadalhin kita sa sanggunian. Habang buhay na pagkakasala, humingi ka ng tawad sa Angkang Hua. Washao Shuzi, hindi kita tinatanggap. Ang tunay na puno ng pamilya, si Huayao, ay bumalik na. Naalis na ang impostor na si Huayu. Bakit hindi ninyo sambahin ang pagbabalik ng punong angkan? Ngayon ako'y nagbalik bilang puno ng angkan. Kalimutan na ang nakaraan. Sana mula na ngayon, magtulungan tayo upang itaas ang dangal ng angkan. Si Kuya Yao, saan siya pupunta? Tagapagtanggol siya ng Angkang Hua. Siyempre, lagi siyang kasama ko. Guro, natapos ko na ang tungkulin. Oras nang bumalik sa Longwei Hall. Maaaring bumalik ang puno sa pagsasanay anumang oras. Ano ba yan? Kailangan mong pumunta sa Longwei Hall? Huayao, ano pa ang tinatago mo sa akin? Xiaoran, makinig ka muna po. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Binibining Hua, nagkakamali ka. Dito nagpapakahirap ang mga naunang pinuno. Ang puno ng angkan ay marangal na lalaki. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Huwag ka nang babalik doon. Hindi na. Guro, aalis na ako. Sige na. Ano pa? Nakatitig ka pa? Tap-tap, ako na ang puno ng Angkang Hua. Hindi na dapat maging pareho. Tulad ng dati. Puno ka na ng Angkang Hua. Paano mo nagawang gawin ito sa harap ko? Magagawa mo pa ba yan sa susunod? Hindi na uulit. Sige. Tapos na to, layas na kayong lahat. Sabihin mo, ano ba talagang ginawa mo sa Longwei Hall? May ginawa ka bang ikinahihiya mo? Wala talaga, pangako. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ang sasabihin ko sana, ayaw kong maging kabit ng Angkang Hua. Ayaw ko ring maging puno ka ng angkan. Dati ako lang ang meron ka. Nang maging puno ka na, hindi na ako lang ang nasa buhay mo. Sa totoo lang, gusto kitang makasama palagi. Pasensya na. Dahil sa mga patakaran noon, hindi ko masabi ang totoo kong pagkatao. Yun lang ang dahilan kung bakit ako nagsinungaling. Pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi kita niloko sa puso ko. Ganun ba? Puno ka man or ordinaryong lalaki, nandito lang ako para sa'yo. Pero ikaw, wag mo nang puntahan ang Longwei Hall ng patago. Pwede namang hindi ka pumunta araw-araw, pero kailangan mo pa ring magsanay minsan. Anong sinasabi mo? Kailan ka ba pupunta? Wag kang pupunta. Wag na. Hindi na talaga. Magagawa mo pa? Hindi na.